Pinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahangahangang paglago ng ekonomiya ng Cebu sa kanyang pagbisita sa Dumanhog, Cebu kahapon, Mayo 5, kung saan itinampok ang mahalagang papel ng lalawigan sa rehiyon ng Central Visayas. Anya, ang economic performance ng Cebu na lumago ng 5.7% ay dahil sa paglago ng investment-friendly programs at initiatives sa lalawigan. Nabanggit ni Marcos ang 97.1% na employment rate na nagpapahiwatig na 2.9% lamang ng populasyon ang nanatiling walang trabaho. Ipinunto rin ng Pangulo na ang Cebu ang isa sa mga nagtutulak o dahilan sa pag-unlad ng Central Visayas na malaking kontribusyon sa patuloy na 7.3% na paglago ng ekonomiya sa rehiyon. Inihayag din ni Marcos ang mga pangunahing proyektong pang-infrastruktura para sa Cebu kabilang ang ika-4 na tulay at ang Lapu-Lapu-Mandawi Road na inaasahang magpapababa sa oras ng mga biyahe mula sa Cebu-Mactan International Airport hanggang sa port area sa loob na lamang ng 20 minuto. Bukod pa rito, inihayag niya ang mga plano para sa 25 hektaryang Cebu International Container Port na naglalayong mabawasan ang trapiko at mapababa ang mga gastos sa logistic at iposisyon ang Cebu bilang isang logistics hub sa hinaharap. Dito sa Central Visayas, na itala natin ang 97.1% na unemployment rate. Ibig sabihin, di 2.9% lang ng ating mga kababayan ay naghahanap pa, ay walang trabaho. Ito ang mas mataas pa kaysa sa nung record ninyo noong 2023. Lumago ang ekonomiya ng Cebu at umangat ng 5.7% ang ekonomiya dito sa Cebu dahil sa mga programa na nagiging nais ng mga negosyante, yung mga investor, naghahanap yan ng kung saan nila dadalhin ang kanilang mga planta, kung saan nila dadalhin ang kanilang mga negosyo. Marami sa kanila. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bongbo Jonah Cañati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bongbo Radio Philippines. Basta Radio, Bongbo.